Ang napakagandang storya na ito ay magkahalang flashback at present para sa ikagaganda ng daloy ng pelikula. Kumapit ka lang dahil mahirap man i-recap ang pelikulang ito ay nagsikap kami na madaling makuha ang storya at maglalagay din kami ng palatandaan sa itaas para sa'yo. Kaya kung na-appreciate mo ang video ay subscribe ka naman kaibigan. Nagsimula ang pelikula noong taong 1868. Si Joe March na teacher sa New York City ay pumunta kay Mr. Dashwood kung pwede daw nilang i-publish ang sinulat niyang storya. Binasa niya naman ito at tila hindi natuwa. Nagulat sa tuwa si Joe dahil sinabi niyang kukunin niya daw ito pero i-edit pa ng onte. Pumayag naman si Joe at binayaran siya ng $20. Tumakbo agad siya papuntang boarding house niya at tila may isinusulat ito. Nagkita sila ni Frederick at tila may pagtingin ito sa kanya. Napansin niyang nasusunog ang palda niya at agad itong inagapan. Sakto naman ay hinahanap na siya ng mga estudyante niya. Si Amy naman na kapatid ni Joe ay kasama ni Aunt March na nasa Paris para sa art class niya at siya ang inaasahan ng pamilya nila na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Naghihintay na lang siyang makasal sa mayaman dahil yun lang ang paraan para umasenso siya sa panahong yon. Nagulat siya nang makasalubong niya si Lori na kaibigan ng pamilya nila at inaya niya ito sa isang party. Si Meg naman na isa pa sa magkakapatid ay hirap sa buhay kasama ang mga anak niya at napilitan siyang bilhin ang isang tela kahit mahal para hindi siya mapahiya sa kaibigan niya. Si Beth naman ang bunso na mahilig magpiano at ang pinakamabait kaso may karamdaman ito sa kasalukuyan. Sa New York naman ay makikitang may pagtingin si Joe at Frederick sa isa't isa at sumayaw sila sa isang party. 7 taon na bago ang kasalukuyan ay mga bata pa sila. Masaya silang magkakasama sa isang bahay. Naghahanda si Meg at Joe papunta sa isang ball. Pakarating nila ay nakisayaw na si Meg. Si Joe naman ay nagtatago dahil ayaw niyang sumayaw nang magkita sila ni Lori na nagtatago din. Nagpakilala sila sa isa't isa. Nag-usap sila at naghanap ng paraan para sumayaw nang walang makakakita sa kanila at nagsaya silang dalawa buong gabi. Kalaunan ay na-injury ang paa ni Meg at napilitan silang umuwi. Di sila pwedeng maglakad kaya hinatid sila ni Lori pauwi sa kanilang bahay. Dito nakilala ni Lori ang pamilya ni Joe at si Marmee, ang nanay nila. Nagpakilala din si Amy at parang may gusto ito kay Lori. Bago umuwi si Lori ay sinilayan niya si Joe mula sa labas. Sa kasalukuyan ay nagsusulat ulit ng istorya si Joe para kumita at ibenta ito kay Mr. Dashwood. Nang makita niya ang mga libro na bigay ni Frederick at hiling daw sana niya na mabasa din ang mga sulat ni Joe. Si Amy naman ay nasa isang ball nang makita niya si Lori na lango sa ala at may mga kasama pang babae. Nagalit siya sa inaasal nito at sinasayang niya daw ang buhay niya sa mga walang kabuluhang bagay. Nag-away sila at nagskandalo pa sa party. Pinabasa naman ni Joe ang isa sa mga istorya niya kay Frederick at imbis na matuwa at purihin siya nito ay sinabihan pa niyang hindi niya ito nagustuhan dahil bayolente ang storya at ikinadismaya naman ito ni Joe. Nagtalo sila at umalis na si Joe na masama ang loob. Kalaunan ay natanggap niya ang isang sulat na malala na daw ang sakit ni Beth at pinapauwi na siya. Nag-pack up na siya at sumakay na sa tren. Balik sa nakaraan, Pasko ng umaga at makikita ang saya at banding ng magkakapatid. Si Joe at Amy naman ay madalas na nag-aalita. Dumating na ang mama nila na medyo malungkot at sinalubong nila siya. Gutom na sila at excited ng kumain ng handa nila nang sabihin ng nanay nila na kung pwede na lang daw nilang ibigay ang almusal nila sa pamilyang Hamel dahil wala silang makain at may sakit pa ang mga anak niya. Matagal na nagtitinginan ang mga anak niya pero hindi sila makatanggi sa likas nilang maawain na nanay. Magkatapat lang ang bahay nila at napansin ni Lori ang ginawa ng pamilya mula sa bahay nila kung saan magkasama si John at si Mr. Lawrence. Masayang naglalakad ang magkakapatid. Nakita nila ang nakakaawang sitwasyon ng pamilya at wala man lang makain sa araw ng Pasko ang mga bata at salamat sa dala nilang ligaya sa sambahayan. Pag-uwi nila, nagulat sila nang makita ang pagkain na nakahain sa hapag nila na ibinigay ni Mr. Lawrence nang makita nilang ipinamigay nila ang almusal nila para sa iba. Laking tuwa nila at nagpadala din ng sulat ang kanilang ama na sundalo sa giyera. Binasa sa kanila ito ni Marmee. Kinagabihan ay naghandog sila ng munting play na nag-aliw sa mga bata sa gabi. Nagulat naman si Frederick nang malaman na umalis pala si Joe nang biglaan at wala man lang sabi-sabi. Nakaraan na pinapangaralan naman si Joe ni Aunt March na ang tanging paraan lang para sa babae na yumaman sa panahong iyon ay makapag-asawa ng mayaman at desenteng lalaki dahil ang pera ng babae ay napupunta din sa asawa pag nakasal na sila. Kaya walang asawa si Aunt March dahil ayaw niyang i-share ang yaman niya. Dismayado din siya sa mga magulang ni Joe dahil di ito nag-isip ng mabuti kaya mahirap sila. Kaya ang payo niya kay Joe ay huwag tumulad sa mga magulang niya na medyo labag sa kalooban ni Joe. Isasama niya si Joe sa Europe kung magpapakatino siya para mag-aral at makapag-asawa ng desente. Si Amy naman ay naparusahan ng teacher dahil drinowing niya ito ng nakakatuwa. Di ito nakauwi dahil mapapagalitan siya. Pinatuloy
Pinatuloy naman ito ni Lori sa bahay nila. Sinundo na lang siya ng pamilya niya at nagpasalamat si Marmee sa sambahayan ni Mr. Lawrence. Nagbatian ang pamilya at umuwi na sila. Si Lori naman ay naging close na sa magkakapatid dahil inaya siya ni Joe na sumama sa kanila. Sa kasalukuyan, nakauwi na si Joe sa bahay nila at nabutan niya si Marmee at si Meg kasama ang mga bata. Nadismaya din siya dahil di man lang naisipang umuwi ni Amy. Balik sa nakaraan ay isang gabi, inaya si Joe at Meg sa isang theatrical play at gustong-gusto din ni Amy na sumama sana. Pero pinigilan siya ni Joe at inasar pa siya nito. Galit na galit si Amy at sinabing pagbabayaran niya ito. Nanood sila ng isang theatrical play kasama si Lori at John. Si Amy naman ay hinanap ang mga sinulat ni Joe at sinunog ito para makapaghiganti. Pag-uwi nila, nag-away sila ni Joe nang malaman ito. Sa sama ng loob niya ay hindi niya pinapatawad si Amy at nilalayuan niya ito. Isang umaga nag-skate sila at iniwan ni Joe si Amy mag-isa kahit hindi pa ito marunong dahil asar pa ito. Habang naglalaro sila ni Lori ay nahulog si Amy sa yelo at nalulunod na ito. Agad nila siyang sinagip at nagsisisi na si Joe sa ginawa niya. Nakita na si Joe at Beth at medyo malubhana ang karamdaman ni Beth. Napag-usapan nila ang mga nakaraan at pati si Lori. Inaya din siya ni Joe na pupunta daw sila sa beach. Balik sa nakaraan, isang araw ay inimbitahan si Meg sa isang ball at pinahiram siya ni Mr. Lawrence ng sasakyan. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Inaya din si Beth ni Mr. Lawrence na tumugtog sa piano nila sa kanilang bahay. Pumayag ito kahit nahihiya siya. Tumugtog na si Beth at lihim na pinapakinggan siya ni Mr. Lawrence at natutuwa siya at nagiging emosyonal kapag pinapakinggan ito. Si Meg naman ay pinahiram ng magandang damit ng kaibigan niya at nag-i-enjoy ito buong gabi sa isang marangyang sayawan kasama si Lori. Sa kasalukuyan naman ay nagsisisi na siya sa pagbili niya ng tela sa harap ni John na asawa na niya dahil hikaos na nga sila pero naisipan niya pang bumili nito ni hindi pa nga ito dress kundi tela pa lang. Galit man si John pero nagtitimpi lang siya dahil sa pagmamahal niya kay Meg. Nagsorry siya dahil hindi niya mabigyan ng magandang buhay si Meg. Pinuntahan naman ni Lori si Amy at humingi ng tawad sa inasal niya nakaraang gabi. Nasabi naman ni Amy na ikakasal na siya sa isang mayaman kahit hindi niya ito mahal dahil yun ang nararapat niyang gawin para sa kinabukasan nila. Tutol naman dito si Lori. Tila nagkakaroon na rin ito ng pagtingin kay Amy subalit kailangan na nitong magpaalam muna dahil meron na siyang fiancé. Balik sa nakaraan, isang araw ay nagbonding silang magkakaibigan sa beach. Pasimpleng ginuhit naman ni Amy si Lori. Si Lori at Joe naman ay masayang naglalaro at nagtatampisaw sa dalampasigan. Si Meg at John naman ay tila nagkakamabutihan na. Sa kasalukuyan ay inaya ni Joe si Beth sa dalampasigan para makatulong sa kanyang paggaling. Sinabihan siya ni Beth na mas gusto niyang pakinggan ang mga sinulat mismo ni Joe. Pero sinabihan naman siya ni Joe na wala na siyang ganang magsulat pero nakiusap pa rin si Beth na magsulat si Joe para sa kanya. Kung sang-ayon ka kay Beth ay subscribe ka naman sa channel para sa mas marami pang recap tulad nito. Nakatanggap naman ng sulat si Marmee na nagkasakit ang kanyang asawa mula sa giyera at kailangan niyang agarang umalis. Binenta pala ni Joe ang buhok niya dahil kailangan ni Marmee ng pera sa biyahe na ikinagulat ng lahat. Tumulong din sina Mr. Lawrence sa kanila at nagpaalam na si Marmee sa kanila. Kalaunan ay umiiyak na si Joe dahil sa buhok niya at dinamayan naman siya ni Amy. Sa kasalukuyan ay sinabihan ni Lori si Amy na huwag siyang tumuloy sa kasal at umami na ito ng nararamdaman niya para kay Amy. Tinanggihan ito ni Amy dahil matapos ang lahat ng effort niya ng ilang taon dati dahil si Joe lang ang lagi niyang pinapansin. Tsaka naman siya magsasabi ng ganito ngayong ikakasal na siya sa iba. Umalis ito at naging emosyonal. Balik sa nakaraan ay abala ang mga magkakapatid habang wala ang nanay nila at si Beth ang gumagawa ng mga bili ni Marmee. Ang pagbibigay ng pagkain sa pamilyang Hamel. Niregaluhan din niya ng sapatos si Mr. Lawrence na ikinatuwa nito. Bilang kapalit ay binigay na sa kanya ang piano. Nagpasalamat si Beth ng personal at nasabi ni Mr. Lawrence na naaalala niya ang anak niya kay Beth at matagal niya na dapat ginawa ito. Napansin din niya na sobrang init ni Beth. Pina-check up niya ito sa doktor at nalamang nahawa pala siya ng Hamels ng scarlet fever. Namatay pala ang isa sa mga Hamels dahil sa sakit. Kailangan naman ni Amy na humiwalay muna at tumira muna kay Aunt March dahil siya ang pinakamadaling mahawa ng sakit habang inaalagaan naman nila Joe si Beth para gumaling. Habang nagdo-drawing si Amy, napansin ni Aunt March na mas may potensyal si Amy at sinabihan siyang siya na lang ang natitirang pag-asa ng pamilya nila at dapat ay makapag-asawa siya ng desente. Sa kasalukuyan naman ay tinanggihan niya na ang proposal ng kasal niya dahil sa sinabi ni Lori at nabalitaan naman niyang sakto umalis na si Lori at umuwi sa London. Nadismaya naman si Aunt March nang mabalitaan ito. Lalong lumalala ang sakit ni Beth sa kasalukuyan gaya ng dati. Bumisita ulit sila sa beach at binasahan siya ni Joe ng mga sulat niya at nagustuhan ito ni Beth at
ikinatuwa niya. Hiniling nito kay Joe na sana daw ipagpatuloy niya ang pagsusulat niya kahit wala na siya. Balik sa nakaraan, noon ay nagising si Joe nang wala na si Beth sa kama. Nag-alala siya at pagbaba niya ay magaling na si Beth at kumakain kasama si Marmee. Saktong dumating naman sa wakas ang kanilang ama. Nagkasaya sila at nagsalo-salo kasama ang pamilya ni Mr. Lawrence. Sa pagkakataong ito sa kasalukuyan, nagising ulit si Joe na wala na si Beth sa kama at pagbaba niya, naabutan niyang umiiyak ang kanyang ina. Pinagpahinga na pala si Beth. Balik sa nakaraan naman, sa araw ng kasal ni Meg, kinumbinsi pa siya ni Joe na tumakas na sila sa kasal dahil ayaw niya na mawalay si Meg sa kanila. Pero sinabi ni Meg na mahal niya si John at gusto niya na talagang magpakasal. Kaya wala nang nagawa si Joe. Ni Joe sa sarili na maigi pang maghirap na lang siya kaysa mag-asawa. Kinisal na sina Meg at nagkaroon ng kasiyahan. Natuwa naman si Amy nang sinabi ni Aunt March na siya daw ang isasama sa Europe na ikinidismaya naman ni Joe. Nagsialisa na ang mga tao at naiwan si Lori at Joe at sinamantala niya na ang pagkakataon. Umamin na si Lori sa nararamdaman niya para kay Joe at lubos na tinutulan ito ni Joe. Nagpumilit pa rin si Lori dahil ang dami niya na daw ginawang sakripisyo at iniwan niya na lahat ng mga gusto niya para kay Joe at umaasa siyang masusuklian ang pagmamahal niya ni Joe na inaasahan din ng lahat na magiging sila. Umuulang daw si Joe at gagawin niya ang lahat para sa kanya. Humingi ng tawad si Joe dahil hindi niya kayang mahalin si Lori dahil wala siyang nararamdaman para sa kanya at magsisinungaling lang siya sa sarili niya kung oo siya. Magiging miserable lang daw ang buhay nilang dalawa at magpapasalamat pa si Lori kay Joe kalaunan dahil tama ang naging desisyon niya. Umalis na si Lori na bigo at dinadamdam niyang lubos ang sakit sa puso. Mula noon ay halos hindi na sila nagkita ni nag-usap man. Sa kasalukuyan naman ay nagliligpit na sila ng mga gamit ni Beth at napansin ni Marmee na malungkot si Joe mag-isa at kinamusta siya. Nabalitaan naman nilang papauwi na si Lori at Amy. Napaisip naman si Joe ngayon na baka masyado naman siyang nag-apura na tinanggihan niya si Lori at nagbabaka sakaling sana daw ay tanungin siya ulit ni Lori at oo na siya sa pagkakataong ito. Tinanong siya ni Marmee kung mahal niya daw ba siya. Sinabi ni Joe na gusto niya lang daw na may nagmamahal din sa kanya. Sinagot siya ni Marmee na hindi ganun ang pagmamahal. Samantala si Amy naman ang pauwi na ay nagkita sila ni Lori. Sasamahan daw siya ni Lori at nabalitaan din niya na hindi na siya tumuloy sa kasal. Di na napigilan ng dalawa at naghalikan sila ng puno ng pagmamahalan. Sa pagbabagong isip ni Joe ay nagsulat ito para kay Lori at gusto na nitong magkatuluyan sila ni Lori at mag-asawa. Subalit pag-uwi ni Lori at nagkita sila, lubos ang tuwa ni Joe nang magkita sila ni Lori. Pero nasabi ni Lori na ikakasal na sila ni Amy. Nagulat si Joe at hindi makapaniwala. Tinanong siya kung totoo ba talagang nararamdaman niya at umuo naman si Lori. At gusto niya lang na sabihin kay Joe sa huling pagkakataon na minahal talaga niya si Joe mula pa noon. Pero kakaiba ang pagmamahal ang nararamdaman niya ngayon para kay Amy. At sumang-ayon siya sa sinabi ni Joe noon na tama ang naging desisyon niya. Walang nagawa si Joe kundi sumang-ayon na din. Sa tinagal-tagal ng panahon ay nagkita ulit sila ni Amy. Akala ni Amy na magagalit si Joe sa kanya dahil silang nagkatuluyan ni Lori. Pero nagpaubayan na lang si Joe at naging masaya na lang siya para sa kanyang kapatid. Tila nang hihinayang siya sa pagkakataong binigay sa kanya ni Lori noon. Kinuha niya agad ang sulat at pinunit ito at tinapon sa ilog kasabay ng mga alaala nila ni Lori. Isang gabi, di makatulog ay naisip ni Joe na sunugin na ang mga nagawa niyang storya. Pero nang makita niya ang sinulat niya para kay Beth at ang hiling ni Beth, nagsimula ulit siyang magsulat. Inabot siya ng magdamag hanggang umaga. Inabot siya ng ilang araw nang walang ginawa kundi magsulat hanggang sa nakatapos siya ng isang chapter ng nobela tungkol sa kanila. Pinadala niya ito kay Mr. Dashwood at nagbabaka sakaling makapasa ito at maipublish bilang libro. Kalaunan ay pinagpahinga naman si Aunt March nila at pinamana kay Joe ang malaking bahay nito. Naisip ni Joe na gawin itong paaralan dahil wala daw paaralan sa lugar nila. Sumulat na rin pabalik si Mr. Dashwood at hindi rin ito kumbinsido sa nobela na sinulat ni Joe. Pero gusto pa nitong magsulat pa siya at magpadala pa ulit nang may dumating na hindi inaasahang bisita. Si Frederick. Natuwa ang pamilya niya at naghanda sila ng isang salo-salo. Nagkwentuhan at napansin ni Frederick ang piano at nag-request ang pamilya na tumugtog siya para sa kanila.
naging emosyonal ang pamilya at naalala nila si Beth. Pauwi na rin si Frederick at nagpaalam na ito kay Joe. Hindi niya namalayan na paglingon niya ay pinapanood lang pala sila ng pamilya niya. Nagtaka siya, napansin nila na mahal ni Joe si Frederick at kita ang ligaya sa mata ni Joe kapag kasama siya. Pinagmadali nila ito na magbihis at habulin si Frederick para hindi na ito lumayo sa kanya. Samantala, nagulat naman si Mr. Dashwood na kinukulit siya ng mga anak niya kung anong nangyari sa istorya nang mabasa nila ang unang chapter na pinadala ni Joe at nag-aabang sila kung kailan daw ito ipapublish. Napukaw ang interes ni Mr. Dashwood. Nagmamadali sila na habulin si Frederick sa estasyon at nang magkita sila, sinabihan siya ni Joe na huwag nang umalis. Ikinatawa naman ito ni Frederick at naghalikan sila sa ulan. Nagkausap na ulit si Mr. Dashwood at Joe at sa pagkakataong ito tungkol na sa copyright at pagpapublish ng libro niya na ang pamagat ay Little Women. Nakapagpatayo na rin ng eskwelahan si Joe kung saan nagtuturo ang mga kapatid niya kasama ang mga asawa nila. Nagkaroon na rin ng maraming kopya ng sinulat niyang libro. Diyan na nagtatapos ang istorya ni Joe. Inaasahan mo din ba na ganito ang ending? Mahilig ka ba sa mga ganitong klase ng pelikula? I-comment mo nga sa ibaba. Subscribe ka na din para sa mas marami pang magagandang pelikula.